Biglaan din bang bumuka ang sapatos nyo na tulad nito? Huwag mangamba kasi ngayon ituturo ko ang full steps on how to minimal reglue. At gagamitin natin walang iba kundi ang Kick Salvation Revive Shoe Adhesive. Ang mga materials na kailangan ay syempre glue, cotton buds and acetone, heat gun or blower, pero mas preferred ko ang heat gun at syempre ang Dremel tool. Ang Dremel tool ay ginagamit para sa mga may hirap tanggalin na old factory glue. So ang first step natin ay kailangan nating linisin ang old factory glue gamit ang acetone. Take note nyo to guys na kailangan 100% na malinis ang old factory glue. Hindi 99, hindi 98, kundi 100%. Ang reason nito ay hindi didikit ang bagong ilalagay na glue kung meron pang mga natitirang old factory glue. As you can see guys, talagang pinupulido ko ang paglinis na ultimo kahit yung paint ay natatanggal na. At ang process nga pala na ito ay tinatawag na prepping, short term for preparing, at kailangan mabusisi ang paggawa nito. Dahil ito ang pinaka-crucial na gawain sa pagre-reglue. Kaya madami din ang nagfe-fail sa pagre-reglue at sinasabing hindi daw gumagana ang glue namin dahil hindi ito nape-perform ng maayos. Okay lang yun guys, naiintindihan namin kayo. Kasi nung time na nagsisimula pa lang ako, may mga glue rin akong binili na akala ko hindi dumidikit. Kaya naman pala kasi hindi ko rin na-perform ng maayos ang mga instructions at procedures. Ditong part is nilalagyan na natin siya ng first coating. Tip din pala guys is gumamit ako kanina ng heat gun sa pagpe-prep para mas lumambot ang old factory glue. So yan, as you can see, pinepress ko ang sole ng sapatos para mas kumalat ang glue sa paligid nito. Hindi ko na rin pala siya ginamitan ng Dremel tool kasi sa heat gun at acetone pa lang ay natanggal na ang old factory glue. Another tip guys is after nyo lagyan ng glue ay hindi dapat magdidikit ang dalawang sides bago ito matuyo. Lalagyan ulit natin ng glue at minimake sure na kailangan malagyan lahat ng parts. Preferred ko rin na lagyan nyo siya ng pangkalso or toothpick na tulad neto. Okay guys, ang gagawin naman natin ngayon is second coating. Kailangan natin mag-antay ng 15 to 30 minutes bago natin gawin ito. Ito rin ang kulang minsan sa mga nagdi-DIY ng sapatos kasi isang coating lang ang nilalagay nila. Didikit din naman ang first coating pero ito talaga ang preferred ko para mas lalong tumibay at tumagal ang dikit ng sapatos. Tip ko lang din is habang malambot pa ang glue ay tanggalin nyo na ang mga excess nito. After nitong second coating is much better na mag-antay kayo ng 1 hour bago i-heat gun. Kung saan ididikit na natin at i-activate ulit ang glue. Number 1 lang ang ginamit ko dito sa heat gun kasi sakto lang ang init niya. Tip ko din is galaw-galawin yung heat gun kapag nag-activate kayo ng glue. Ang reason nito ay hindi matunaw ang glue at sakto lang ang texture nito bago nyo idikit. Kaya nga nasabi ko kanina is preferred ko tong heat gun kasi nalalaro nyo ang temperature niya. At ayun na nga guys, kitang-kita nyo naman ng sarili nyo mga mata, ang magic na nagagawa ng Revive Shoe Adhesive ay talaga namang mare-revive at magagamit ulit ang sapatos nyo. So after nyo na siyang i-press, pwede nyo rin siyang lagyan ng clamp or tape para mas lalong tumibay yung relasyon nyo. Ay, yung dinikit pala na sapatos. Kahit gaano pa katibay yung glue natin, hindi talaga didikit yan kung ayaw niya na sa'yo. Ay, sorry. So after nito guys is kailangan 24 hours nyo siyang munang galawin or wag mo nang stress test dahil hindi pa firm ang glue. Kinabukasan nga ay tinignan ko na kung gaano nga katibay ang glue after natin mag-antay ng 24 hours. Ang reason nito is mas tumitigas kasi ang glue na ginagamit natin after 1 day. So that's it, KS fam. Salamat sa panonood at sana may natutunan kayo sa video na to. At kung gusto mo pang makapanood ng mga ganitong tutorials, don't forget to follow Kick Salvation account. Hanggang sa muli, KS fam. God bless and peace out.